Dumako ang tingin ni Silas pababa sa leeg ng bata at naagaw ng kwintas sa suot nito ang atensyon niya. Kusang gumalaw ang kanyang kamay para hawakan ng kwintas sa suot ng bata at para makita ang pendant. Nang makita ni Silas ang kabuuan ng suot na kwintas ng batang lalaki, tila binuhusan siya ng isang baldeng nagyayelong tubig at hindi niya agad nagawang makagalaw. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kwintas sa suot ng batang ito ay pareho ng regalo niyang kwintas sa namayapa niyang asawa para sa kanilang 5th wedding anniversary. Mahigit 8 taon na nakalipas. At mas lalong hindi maaaring magkamali siya sa pagkakaalala dahil siya pa nga mismo ang nagsuot ng kwintas na yon sa kanyang asawang si Astra. Sinuot niya iyon sa kanyang asawa 2 linggo bago ang flight nito sa Maldives. This is my wife's necklace. Paano napunta sa iyo napakahalagang kwintas na to? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mama mo baliw! Mama mo baliw! Malakas sa kantsaw ng mga batang hamog sa walang taong gulang na si Ash na nangangalakal ng basura. Mama mo baliw! Mama mo baliw! Kanta pa ng mga batang hamog. Hindi naman yun pinansin ni Ash at tuloy-tuloy lang siya sa pangangalakal. Ilang taon ang tampulan ng tukso ang kawawang bata, kaya hindi na bago para kay Ash ang mga ganong tagpo. Mapabata man na matanda, pareho lang ang ginagawa. Kahit nga gusgusin, ginagawa siyang katatawanan dahil baliw daw ang kanyang ina. Nang matapos si Ash sa pagkakalkal ng basura, binuhat niya ang sako. Hindi pa lamang ang laman ng bote sa sako, kaya kailangan niya pang maghanap pa sa ibang lugar para makahanap ng ipambibili ng bigas na kakainin nila mamayang gabi. Uy! Saan ka na naman pupunta, anak ng baliw? Magmamakaawa ka na naman ba sa may-ari ng kantin para bigyan ka ng makakain, ha? Hinarangan ng isa pang batang lalaki ang dadaanan ni Ash. Hindi pa ba sapat yung kinalakal mo ngayon kaya magmamakaawa ka ulit? Porkit alam mong mabait sa'yo yung taga-kantin? Hindi. Pupunta lamang ako sa iba para tapunan ng basura para makapangalakal pa doon. Kailangan ko kasi makabili ng bigas para sa amin ng mama ko. Paliwanag ni Ash sa mabait pa ring tono. Palibasa, baliwang nanay mo eh. Hindi ka na talaga marunong lumugar. Kahit teritoryo ng iba ay pinapakialaman mo. Yumuko naman si Ash at humingi ng dispensa. Alam niya kung bakit laging mainit ang ulo ng ibang batang basurero at maging ang mga matatanda. Dahil iyon sa pumupunta siya sa lugar na inaangkin nila bilang teritoryo para magbakasakali. Makailang beses na rin sinubukang ipaliwanag sa kanila ang dahilan niya kung bakit pumupunta siya sa mga teritoryo nila, subalit wala silang pakialam sa kanyang paliwanag. Tingnan niyo yung bata. Palibasa, baliw ang ina, kaya parang hawa na rin siya. Hindi maiwasan ni Ash na marinig ang usapan ng ilang matatanda habang dumaan siya sa kanilang harapan. Maging ang kanilang pagtatawanan ay malinaw na naririnig ng dalawa niyang tenga. Ewan ko ba, di na lang hulihin ng mga pulis ang mag-ina para mawalan din tayo ng salot sa lugar natin. Yun na nga rin ang gusto kong mangyari. Sa tuwing nakikita akong batang yan, nag-iinit ang ulo ko dahil nag-iisip ako kung gaanong kalandi at baliw ng ina. Sabi pa ng isang ginang. Bagaman sanay na ang 8 taong gulang na bata na laging minamata ng mga tao, hindi pa rin maiwasan na siya ay masaktan, lalo na kapag may sinasabi silang masasakit na salita tungkol sa kanyang ina na wala namang katotohanan. Oo, aaminin ni Ash na hindi normal ang kanyang ina tulad ng ibang tao. Malayo ang pag-iisip at kilos nito sa isang karaniwang tao. Madalas itong makita na mag-isang naglalakad na para bang naliligaw o minsan nagsasalita ng mga bagay na wala sa lugar.
Ganun pa man, alam ni Ash na mabuting tao ang kanyang ina. Sa kabila ng pagiging hindi perpekto ng kanyang ina, ay puno naman ito ng malasakit at pagmamahal. Sa mga mata ni Ash, ang kanyang ina ay isang napakabuting ina na hindi niya kailanman ikakahiya. Isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang kanyang ina na mayroong puso na puno ng pag-aaruga kahit na hindi ito nasusukat sa pamantayan ng iba. Bakit umiiyak ka na naman? Nag-angat ng mukha si Ash na magsalita ang isang matandang lalaki sa harap niya. Nakaupo siya sa isang sulok. Nasa harapan ang sakong may lamang ilang piraso ng mga bote. Matapos sa mga narinig niya masasakit na salita mula sa mga tao, naupo siya sa sulok at hindi na napigil ang pagluha sa kanyang mga mata. Naupo ang matandang lalaki na tulad ni Ash ay isa ring mangangalakal. Ngunit maliban sa kanyang ina, ang matandang ito ang palaging kanyang kakampi. Kung ano-ano na naman ba ang pagsinagsasasabi nila tungkol sa iyong ina? Tanong ng matanda na si Dario. Sa tuwing nakikita siyang umiiyak nito, alam na agad nito kung anong dahilan ng kanyang pagluha. Opo, Tang. Nasasaktan po ako sa sinabi nila sa aking ina dahil batid ko po na ang lahat ng yun ay walang katotohanan. Nagbuntong hininga ng malalim ang matanda, sabay hinagod ang likuran ng batang lalaki. Hayaan mo na sila, sabi ni Dario, habang pinapawi ang mga luha ni Ash. Basta alam ko, isa kang mabuting tao. At ganoon din ang iyong ina. At kahit kailan ay wala siyang maling ginawa sa kanila. Bagkus ay sila pa may malaking pagkakamali. May mga tao talagang sadyang makitid ang utak sa pag-iisip. Ang kanilang mga sarili lamang kanilang inuunawa. Madalas wala rin silang pakialam sa kanilang masamang mga gawain dahil mas pinupuna pa nila ang kapansanan ng ibang tao. Sa mundong ginagalawa natin, bihira lang ang taong makakaunawa sa atin. Basta ang mahalaga ay kung anong tingin mo sa iyong ina at sa iyong sarili. Hinagod pa ni Dario ang balikat ni Ash. Alam mo, hindi madali ang buhay. Lalo na kapag pinipilit kang ibaba ng iba. Pero tandaan mo, Ash, ang katotohanan ay lagi lamang mananatili. Ang iyong ina ay mabuting tao. At ikaw din ay mabuting bata. Kaya wag mo hahayaan na siraan ng mga salita nila ang iyong puso at isipan, ha? Sa kabilang banda naman, sa animoy ibang bahagi ng mundo, nagmamadaling sumakay si Silas Villafuerte sa paborito nitong sports car dahil maliliit na siya para sa meeting niya ngayong araw. Si Silas ay isa sa pinakamayayaman na tao sa bansa. May-ari lang naman ng naglalakihang kumpanya at brand na kilala sa iba't ibang panig ng mundo. Sa edad na 32, naitala na siyang bilyonaryo. Ang buhay na ginagalawan ni Silas ay ibang-iba sa buhay ng kinagisnan ni Ash. Sanay si Silas sa nakukuha ang lahat ng gusto nito dahil sa dati pang mayaman ng mga magulang niya. At ang iba pa sa mga yaman nila ay para bang salinlahi na lang na pinapamana. Kung tutuusin, animoy langit si Silas Villafuerte, samantalang si Ash ay lupa. Si Silas Villafuerte ay pinalad na lumaki sa karangyaan, nakapag-aral sa mga prestiyosong paaralan, at nasasanay sa magagarang okasyon at marangyang pamumuhay. Sa kabilang dako, ang 8 taong gulang na si Ash naman ay lumaki sa hirap at kalunos-lunos na kalagayan. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay puno ng pagsusumikap at pagtitiis sa paghahanap ng mga bagay na kakailanganin para lamang mabuhay sila ng kanyang ina. Ang bawat araw para kay Ash ay isang pakikibaka, habang si Silas naman ay namumuhay sa isang mundo na puno ng kasaganaan at kaginhawaan. Nang tumunog ang cellphone ni Silas ay agad niyang kinuha iyon at sinagot ang tawag ng sekretarya niyang si Davika. Sir, on the way ka na po ba? Bugad na tanong sa kanya ng sekretary niya. Yes? Why? Wala naman po, sir. Dumating na po kasi yung ilan sa mga makakamiting ninyo pero hindi naman po sila nagmamadali. I see. Tell them I'm on my way. Okay lang po, sir. Mag-iingat po kayo. Medyo masama po ang panahon ngayon. Kanina pa madilim ang kalangitan. Yeah, I think I'll be there in 20 minutes kung hindi traffic.
Pagkasabi noon ay binaba niya na ang tawag. Mukhang hindi nga magiging maganda ang panahon ngayon dahil sobrang dilim ng kalangitan at hindi nga nagtagal ay nagsimula ng pagpatak ng ulan na nagdulot naman ng biglaang pagsikip sa dibdib ni Silas. Ang ganitong panahon ang pinakaayaw ni Silas sa tuwing bumubuhos ang ulan. Bumabalik din sa isipan niya ang lahat ng mga masasakit na alaala na hanggang ngayon ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Sa bawat pagpatak ng ulan na tumatama sa bintana ng kanyang sports car, tila bawat alaala ng kahapon ay bumabalik, nagdadala ng lungkot at kirot. Hindi matakasan ni Silas ang mga multo na nakaraan sa tuwing bumabagsak ang ulan. Ang tunog ng ulan ay nagsisilbing paalala ng mga pangyayaring pilit niyang kinakalimutan. Mga alaala ng trahedya, pagkabigo at pag-iisa. Sa kabila ng kanyang kayamanan at karangyaan, may mga sugat pa rin sa kanyang puso na hindi nagagamot ng yaman. Ang dilim ng kalangitan at ang lamig ng ulan nagpapalala lamang ng kanyang mga nararamdaman. Malakas ang ulan nang nakatanggap si Silas ng tawag mula sa mga otoridad. The plane his wife had been on had crashed. Days later, her remains along with those of their unborn 3-month-old child were found. The sky wept as Silas listened to the grim news, each raindrop echoing the shattering of his world. Ang balitang iyon ay nagdulot ng matinding dago kay Silas. Bawat taon, bumabalik ang lahat ng sakit at pangungulila na parang kahapon lang nangyari. What the? Naputol ang dalay ng isip ni Silas nang bigla na lamang may isang batang lalaki ang tumawid sa harapan. Subalit bago pa man ito mabangga ng sasakyan niya, ay bigla na lamang natumba ang batang lalaki. Naguguluhan, hininto ni Silas ang sasakyan niya at lumapit sa batang lalaki na nakahandusay na sa gitna ng daan. Hey! Bata, ayos ka lang ba? Hindi naman kita natamaan na, bakit bigla ka na lang natumba? Tanong niya at mas napakunot ang noon na hindi ito sumagot. O kahit gumalaw man lamang ang bata. Bata, ano nangyari sa'yo? Yumuko si Silas at inilapit ang hintuturo niya sa ilong ng bata. Sinubukan niya pa itong alugin, ngunit tunay nga na nahimatay ang batang lalaki. Wait, dadalhin kita sa ospital. Hold on. Walang pagdadalawang isip na binuhat ni Silas ang batang lalaki. Pinasok niya sa loob ng kanyang sasakyan at dinala sa pinakamalapit na ospital. Sir, ano pong nangyari? Tanong ng nurse na sumalubong sa kanila. Hindi ko alam bigla na lamang siyang nahimatay kanina. Sagot ni Silas. Sabay pinahiga ang batang lalaki sa hospital bed, na agad naman tinulak ng ilang medical staff. Sige sir, kami na po munang bahala sa kanya, sabi ng nurse at sumunod na rin ito sa emergency room. Naiwan si Silas sa labas ng emergency room, nag-aalala at nag-iisip kung ano bang nangyari sa bata. May mahalagang meeting pa naman sana na naghihintay sa kanya, pero hindi naman pwede na basta niya na lang naiwan ang batang lalaki, lalo pat hindi niya alam ang kondisyon nito. Tinawagan na lamang ni Silas si Davica upang ipaalam na hindi na siya makakarating sa meeting ngayong araw. Davica, paki-cancel muna ang meeting natin ngayon. I-move mo na lang bukas. Nasa ospital ako. Hindi ako makakaabot para sa conference. Bakit po, sir? Ano po nangyari? Nag-aalala lang tanong ni Davica. May dinala lang akong bata sa ospital. Ikaw nang bahalang magpaliwanag sa kanila. O sige, okay po, sir. Nang maibaba ni Silas ang tawag, inilipitan siya ng isang nurse para fill upan sa kanya ang form ng pasyente. Kayo po ba ang ama o relative ng bata, sir? Ilang sandali pa ay lumabas na rin ang doktor mula sa emergency room. Ako nagdala sa kanya dito, pero hindi ko siya kilala, sagot ni Silas. Pero kamusta ang lagay niya? Anong dahilan at bigla siya nawala ng malay? Malnutrition po. Nahimatay siya dahil sa labis na gutom. Sobrang payat ng bata at mukhang buong araw din siyang walang kain. Maliban doon, wala naman siyang ibang sakit. Sa ngayon, maayos ang pakiramdam niya at nakakatulog na siya, sabi ng doktor. Pwede ko po ba siyang puntahan? Yes sir, may nurse din ngayon sa loob ng silid. Sabihin niyo na lang siya kung may iba pa kayong kailangan. Tumango at nagpasalamat si Silas bago nagtungo sa silid kung nasaan ang batang lalaki na tinulungan niya.
Good afternoon, sir. Magalang na bati sa kanya ng isang nurse na naabutan niya sa loob ng silid. Good afternoon. Nagising na ba siya? Hindi pa po, sir. Mamaya pagkagising niya ay dadalhin naman siya ng pagkain. Hinintay ni Silas na matapos ang nurse sa ginagawa niya bago lumapit sa kabilang side ng kama kung saan nakahiga naman ang bata. Nakita naman niyang maputla ang mukha at labi ng bata at ang labis na kapayatan nito ay kapansin-pansin din. Tunay na nakakaawa ang kalagayan at itsura ng batang to. Dumako ang tingin ni Silas pababa sa leeg ng bata at naagaw ng kwintas na suot nito ang atensyon niya. Kusang gumalaw ang kanyang kamay para hawakan ang kwintas na suot ng bata at para makita ang pendant. Nang makita ni Silas ang kabuuan ng suot na kwintas ng batang lalaki, tila ba binuhusan siya ng isang baldeng nagyayelong tubig at hindi niya nagawang makagalaw. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kwintas na suot ng batang ito ay pareho ng regalo niyang kwintas na sa namayapa niyang asawa para sa kanilang 5th wedding anniversary, mahigit 8 taon na ang nakakalipas. At mas lalo hindi maaaring magkamali siya sa pagkakaalala dahil siya pa mismo ang nagsuot ng kwintas na yon sa kanyang asawang si Astra. Sinuot niya yon sa kanyang asawa 2 linggo bago ang flight nito papuntang Maldives. This is my wife's necklace. Paano napunta sa iyo ang napakahalagang kwintas na to? Ang ganda naman ng kwintas na to. Tandang-tanda pa rin ni Silas kung gaano kasaya ang kanyang asawang si Astra Lim Villaferte nang ibigay niya dito ang regalo niyang kwintas. Napangiti naman si Silas sa reaksyon na iyon ng kanyang pinakamamahal. Pinasadya ko at pinagawa ang pendant na yan para sa'yo. Ako rin mismo ang nag-design yan. Gusto kitang bigyan ng magandang regalo dahil sa parehong araw na to, hinayaan mo ko na maging iyong asawa. Kinulong ni Astra ang kanyang mukha sa mainit itong palad at pinanggigilan din nito ang pisngi niya. Ang sweet talaga ng asawa ko. Silas just laughed happily as he kissed his wife's forehead. Happy 5th wedding anniversary, hon. My gorgeous wife. Happy 5th wedding anniversary, my hon. Pangako, maraming taon pa tayo magse-celebrate ng ating anniversary. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin. Mahal na mahal din kita. Ikaw lang ang palagi kong mamahalin. Sagot ni Astra bago tumingkayad at ginawaran ng mainit at masuyong halik ang kanyang labi. Pangako ko sa'yo sa ating magiging anak at sa kwintas sa suot ko ngayon na kahit anong mangyari, na magkakasama tayo habang buhay. Sa hirap at ginhawa. Ang pangakong yon ng kanyang asawa ay hindi rin natupad. Ilang linggo lamang matapos ang wedding anniversary nilang dalawa, mag-isang umalis si Astra patungong Maldives. Dahil sa kasamaang palad bumagsak ang eroplano na sinasakyan nito, hindi ito nakaligtas. Ang tanging palatandaan na natagpuan ng mga rescuer na ang bangkay na kanilang natagpuan ay si Astra ay ang suot nitong singsing, ang wedding ring nila at ang resulta ng DNA na nagmatch kay Astra. Sir, mahinahong boses ng isang batang lalaki na nagpabalik sa kanya sa realidad. Bakit po kayo umiiyak? Dahan-dahan na naupo ang bata sa kanyang kama kung kaya'y agad naman tinulungan nito ni Silas. Sino ka po? Bakit po ako nandito, sir? Tumikim si Silas at naramdaman ng bahagya ang pagkapahiya dahil nakita ng bata na umiiyak siya. Nawalan ka ng malay kanina sa daan, kaya dinala ka dito sa ospital. Iniisip ng bata kung ano nangyari kanina. Naalala ko na nga po. Wala po kasi akong kinain, wala pa kahapon eh. Kaya po siguro nahimatay ako. Pasyensya na po kayo, sir, sa abala. Sir, hindi niyo po sana ako kailangang dalhin dito. Wala po kasi akong perang pambayad. Iniwan niyo na lang po sana ako sa tabi ng daan. Huwag mo alalahanin ang tungkol sa mga bayarin. Ang mahalaga ay maayos na ang lagay mo. Sagot naman ni Silas. Nagugutom ka ba? Sandali, tatawagin ko lang ang nurse para mabigyan kanila ng pagkain.
Lumapit si Silas sa intercom at tumawag ng nurse para ipaalam na nagising na ang pasyente at kailangan nito ng pagkain. Nang matapos niyang makausap ang mga nurse ay lumapit ulit siya sa tabi ng bata na nananatili nakatitig sa kanya. Maayos na bang pakiramdam mo? May iba pa bang masakit sa'yo? Opo, maayos na sir. Medyo mahina lang po ang aking katawan pero ayos na po ako. Sagot ng bata. Mabuti naman kung ganon. Maya-maya pa ay darating ng mga nurse. May dala silang pagkain para sa'yo. May gusto ka bang kainin maliban sa dadalhin sa'yo ng mga nurse mamaya? Sabihin mo lang sa akin ha kung may gusto ka pa para makapag-order ako sa sekretary ko. Sa totoo lang ay hindi rin maintindihan ni Silas kung bakit ganito ang nadarama niya para sa bata. Pakiramdam niya ay sobrang malapit ito sa kanya kahit pa ngayon lang naman sila nagkita. Siguro ay dahil iyon sa mahilig na talaga siya sa mga bata. Marahil ay iyon nga ang dahilan kaya ganito ang nararamdaman niya. Wala po. Sir, ayos na po sa akin kung ano man ang dadalhin ng mga nurse. Mahina ang sagot naman ng bata at ngumiti ito sa kanya. Ilang sandali pang lumipas ay may kumatok na sa pinto. Lumapit si Silas at pinagbuksan. May dalawang nurse na nasa labas. Pareho may dalang pagkain para sa pasyente. Salamat, sabi ni Silas habang inaabot ang mga tray ng pagkain. Kumain ka na, aniya. Kailangan mong bumawi ng lakas. Nagpasalamat ang bata habang kinukuha ang isa sa mga tray. Salamat po, sir. Mahina nitong saad at agad din itong nagsimulang kumain. Halatang matagal na siyang hindi nakakakain ng maayos. Gusto mo ba subuan na lang kita? Mukhang nahihirapan ka. Alok ni Silas dahil halata sa bata na nahihirapan ito. Ay hindi na po sir. Kaya ko na po to. Sagot nito at muling umiti sa kanya. Kumain ka ng marami. Ikaw po bang tumulong sa akin, sir? Oo, ako nga. Silo Villapuerte ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Ash po. Sagot ang bata matapos lumunok ng pagkain. Ash, saan ka nakadera at nasa na mga magulang mo? Bakit mag-isa ka lamang kanina nung nawalan ka ng malay sa daan? Kaming dalawa na lang po ng mama ko magkasama sa buhay. Wala na po akong ibang pamilya. Nakatira po kami ni mama sa isang maliit na barong-barong malapit sa tambakan. Napatango naman si Silas. Pilit niyang iniintindi ang sitwasyon ng bata. Paano naman ang mama mo? Nasaan siya ngayon? Ay si mama po, madalas na nasa bahay lang. Hindi na po kasi siya masyadong lumalabas dahil may sakit siya. Malungkot na tugon ni Ash. Nang matapos ng kumain si Ash, nagpasalamat ito sa kanya at inayos ang tray sa maliit na mesa na nasa tabi ng kama nito. Pwede ko po bang malaman kung anong oras na? Tanong nito sa kanya. Tinignan ni Silas ang oras sa suot niyang relong pambisig. Papatak na ang 6:00 ng gabi. Hala, kailangan ko na po umuwi. Tsok po ko na nag-aalala na sa akin ang aking ina ngayon. Dali-dali itong bumaba sa kama kaya agad niya rin itong pinigilan. Pero hindi ka pa pwedeng ma-discharge. Hindi pa natin sigurado kung magaling ka na. Baka may ibang sakit ka pa na kailangan ma-check ng doktor. May pag-aalala sa tono ng boses ni Silas. Pero hindi po ako pwedeng manatili dito, Sir Silas. Mag-aalala po ng labis ang aking ina. Hindi niya po alam kung nasan ako ngayon. Maayos naman na po ang pakiramdam ko. Ang gusto sana ni Silas ay manatili pa ang batang ito sa ospital upang masuri pa ng doktor kung may iba pa itong mga karamdaman. Ngunit sa itsura nito ngayon ay para bang wala itong balak na magpapigil dahil nag-aalala ito para sa kanyang ina. Okay, sige, ganito na lang. Ihahatid kita mamaya pa uwi sa inyo pagkatapos ma-check ng doktor ang kondisyon mo. Kakausapin ko na lamang ang doktor na kung pwede kang ma-discharge at kung ano ang gamot na mairireseta niya sa'yo. Maraming salamat po sir, pero kahit wag na po kayo manghingi ng gamot na irereseta, wala po kasi akong pera para magbayad ng malaking halaga. Ako nang bahala sa lahat ng kailangan mong bayaran. Kumislap naman ang mga mata nito sa tuwa. Talaga po ba, sir? Naku, maraming salamat po. Sobrang bait niyo po sa akin. Isang oras pa ang kanilang hinintay hanggang sa muling bumalik ang doktor at tiningnan ang kalagayan ni Ash.
Mabuti na lamang at hindi naman kailangang manatili ni Ash sa ospital at makakauwi rin daw agad ito. Itinuro sa kanya ni Ash ang daan na kailangan nilang tahakin para marating ang bahay nilang mag-ina. Mag-aalas 7 na ng gabi pero mas madilim na yun ang daan dahil malakas ang buhos ng ulan. Mukhang may bagyo pa nga na naglandfall ngayong araw. Kung mag-isa lang si Ash na uuwi sa bahay nilang mag-ina ay masyadong mapanganib. Mabuti na lang pala at nag-decide si Silas na ihatid ang bata. Nasa na palang iyong ama? Bakit hindi niyo siya kasama ng mama mo? Tanong ni Silas sa katabi. Hindi ko po alam ang tungkol sa kanya. Sinulyapan lang siya ni Ash na nakatingin sa labas ng bintana. Wala ka bang ibang pamilya maliban sa mama mo? Kahit malayong ka mag-anak? Binaling ni Ash ang tingin sa kanya at umiling. Bata pa lamang po ako nung nawala ang lolo't lolo ko kaya si mama lang po kasama ko sa buhay. Bumaba ulit ang tingin ni Silas sa suot na kwentas ni Ash na kitang-kita niya. Ang kwentas na suot mo, sa'yo ba talaga yan? Hinawakan ni Ash ang pendant ng kwentas at tiningnan nito. Hindi po, sa mama ko po talagang kwentas na to pero binigay niya na po sa akin. Sabi ng mama ko, ito lang daw po ang tanging bagay na meron siya na maibibigay niya sa akin. Kaya't pinagkatiwala niya po ito sa akin. Kaya sobra ko rin pong iniingatan ang kwentas na to dahil alam kong mahalaga po ito para sa mama ko. Sobrang dami nga ng mga tanong na bumabagabag kay Cyrus. Iniisip pa rin niya kung ang kwentas na suot ni Ash ay ang kwentas na niregalo niya sa kanyang asawa. O kung magkahawig lamang ba ang dalawa. Kung talagang sa asawa niya ang kwentas sa suot ni Ash, paano naman ito napunta sa isang batang pulube? Ang iyong ina, ano ang kanyang pangalan? Tanong niya sa bata. Florencia Adelina po. Adelina po ang madalas na itawag sa kanya ng mga tao. Nagtatrabaho ba ang iyong ina kaya hindi kanya maalagaan? Umiling si Ash. Hindi po. Wala pong trabaho ang aking ina. Kung ganun, anong ginagawa niya para mairaos niyong pang-araw-araw? Ang maging isang mabuting ina po sa akin. Sa kabila po ng kapansanan niya, ay isang mabuting nanay po siya sa akin. Kapansanan? May kapansanan siya? Malungkot ang boses na nagpaliwanag si Ash. Opo. Ang sabi po ng ibang tao, may sakit daw po sa pag-iisip ang aking ina. Iyon daw po ang dahilan kung bakit hindi siya nakakapagtrabaho. Wala po kasing may gustong tumanggap sa kanya dahil baliw daw po siya. Pero para po sa akin, hindi naman po baliw ang mama ko. Sadyang may mga malalim lang po siyang pinagdaanan na hindi po naiintindihan ng ibang tao. Mabait po na tao ang mama ko. Hindi na nga po mawari kung bakit natatakot sa kanyang mga tao Maliit pong tingin sa amin ng mga tao. Kahit po alam nilang kailangan ng aking inang tulong. Hindi po sila nag-abala na tulungan siya. Madalas po may mga lalaki na pumupunta sa bahay namin at pinagsasamantalahan ng aking ina. At kahit po alam ng mga kapitbahay namin ang ginagawa nila, wala po silang pakialam. Sinubukan ko na rin po na magsumbong sa mga pulis tungkol sa ginagawa nila sa aking ina. Pero maging sila po hindi rin naniniwala sa akin. Hindi po baliw ang aking ina, sir. Ginagawa lang po siyang baliw ng mga tao nakapaligid sa amin. Pagpapatuloy ni Ash habang pumapatak ang luha sa mga mata niya. Mas lalo namang nahabag si Silas sa pinagdadaanan ng mag-ina. Hindi naglaon ay nakarating sila sa lubak-lubak na daan. Malakas pa rin ang buhos ng ulan at ang daan ay masyadong maputik at madilim din. Maraming mga basura ang nagkalat sa tabing daan at mukhang ito na nga ang lugar na sinasabi ni Ash na tambakan ng mga basura. Tsak po ako na labis na nag-aalala na sa akin ng aking nanay ngayon. Baka nga po umiiyak na siya Hindi niya po kasi talaga siya sanay na wala po ako sa tabi niya. Sa tuwing nawawala po ako sa paningin niya, natatakot siya at umiiyak. Sabi ni Ash. Huwag ka mag-alala. Ako magpapaliwanag sa kanya mamaya kung bakit hindi ka agad nakauwi sa bahay ninyo, ha? Sagot ni Silas. Habang patuloy nilang binabaybay ang daan at habang sunod-sunod ang mga kidlat, parehong namataan ni Silas at Ash ang isang babae na mag-isa lamang naglalakad sa tabi ng daan.
Ang kilos ay tila may hinahanap o tinatawag. Si Mama, ang mama ko po yan, sir. Sabi ni Ash kaya nilapit niyang sasakyan sa babae. At bago pa man mapigilan ni Silas si Ash, nabuksan na nito ang pinto ng sasakyan. Lumabas lamang ng paulit-ulit at malakas na tinawag ang ina. Mama! Mama! Nagmamadali ring lumabas si Silas sa kanyang sasakyan at nilapitan si Ash na tinatawag pa rin ng ina. Pareho na silang basang-basa ng ulan ngayon. Mama, nandito na po ako. Hinahanap niyo po ba ako, Mama? Humarap sa kanila ang babae. Nakatutok dito ang headlights ng sasakyan ni Silas at nawala ng kulay ang mukha ni Silas nang sandaling makita niya ang mukha nito. Napasinghap siya dahil sa labis na pagkagulat. Tumakbo si Ash palapit sa ina nito habang si Silas naman ay nananatili lang na nakatayo at ang kanyang mga mata ay nananatili sa mag-ina. Astra? Dahil malayo sa kanyang mag-ina, hindi narinig ni Ash ang pagbanggit ni Silas ng pangalang iyon. Mama, bakit ka po umiiyak? Huwag ka pong umiyak, nandito na po ako. Sorry po kung ngayon lang po ako nakauwi. Sorry po kung pinag-aalala ko kayo. Ang naiiyak din na sabi ni Ash. Yumuko naman ang ina ni Ash para yakapin ng sobrang higpit ang anak na akala mo ay nawala na sa kanya. Kahit pa nung lumapit na ulit sa harapan ni Silas sa mag-ina, hindi pa rin niya magawa na makakilos. Sir Silas, ito po palang mama ko. Florencia Adelina po ang kanyang pangalan. Pakilala ni Ash sa ina. Nanatili naman nakatitig si Silas sa ina ng bata na malamlam ang mga mata ng inang si Adelina. Bihira lang po magsalita ang mama ko. Pag hindi po siya komportable sa isang tao ay hindi po siya. Ngunit bago pa man matapos ni Ash ang sasabihin ay naunahan na ito ni Adelina. Silas? Nauutal na binanggit ni Adelina ang pangalan niya. Kaya muling natigilan si Silas dahil hindi lamang kamukhang-kamukha ng asawa si Silas si Adelina, kundi maging ang boses nito ay parehong-pareho rin ang kay Astra. Kung hindi nga lang mas mapayat si Adelina, wala na itong kahit anong pinagkaiba kay Astra. Tingin ko po ay komportable po sa inyo ang mama ko, Sir Silas. Ramdam niya rin po siguro na mabait kayong tao. Ngumiti si Ash sa kanya. At ngayon lang napuna ni Silas na may pagkakahawig nga itong si Ash sa kanyang ina. Nilalamig na po si mama, kailangan na po namin umuwi sa bahay para po makapagpalit na siya ng damit. Gusto niyo po bang sumama sa amin pabalik o uuwi na po kayo? Ihahat ko na kayo pa uwi. Masyadong malakas ang ulan. Mahihirapan ka na alalayan ng mama mo pa uwi. Tumango si Ash at tinayaan siya na tulungan ng mama nito na makapasok sa backseat ng sasakyan. At nasa loob na sila ng sasakyan ay nilingon niya ang mag-ina para ma-check kung maayos lang ang dalawa bago niya muling in-start ang sasakyan at sinunod ang direksyon na itinuro ni Ash patungo sa bahay ng mag-ina. Dito na po ang bahay namin, sir. Sabi ni Ash kaya hininto niya ang sasakyan sa tabi. Tiningnan niya ang bahay na mag-ina na iilawan ng headlights ng sasakyan niya. Barong-barong lamang ang bahay at para bang anumang sandali ay tatangayin na ng malakas na hangin ang bubong nito. Si Silas ang unang lumabas ng sasakyan para muli niya matulungan na mag-ina. Tinulungan niya silang makapasok sa loob ng bahay kung saan ramdam ang lamig at pangamba dahil sa kalagayan ng kanilang tirahan. Wala ba kayong ilaw, Ash? Tanong ni Silas kay Ash dahil sobrang dilim ng loob ng bahay na mag-ina. Wala po, sir. Masyado pong mahal magpakabit ng kuryente. Hindi po namin yan kaya ni Mama. Tugon ni Ash. Kinapkap nito ang silya at doon ni pinaupo ang ina. Si Silas naman ay nilabas ang cellphone mula sa kanyang bulsa at binuksan ang flashlight para maging ilaw. Sandali lang po, sir. Hahanapin ko lang po ang gasera namin. Pwede ko po bang iwan muna sa inyo saglit si Mama? Tumango naman si Silas. Yes, sure. Inilawan niya rin si Ash para mabilis itong mahanap ang hinahanap na gasera. Ilang saglit pa ay nahanap niya ng gasera at sinindihan ito para lumiwanag ang kanilang paligid. Ang mahinang ilaw ng gasera ay bahagyang nagpaaliwalas sa madilim na barong-barong, nagbibigay ng kaunting liwanag.
at init. Mama, magpalit ka na po ng damit para hindi ka po ginawin. Muling inalalayan ni Ash ang ina na tumayo. Sir, dito lang po muna kayo ha. Babalik po ako pagkatapos ko pong matulungan si Mama na makapagpalit ng damit. Tumango si Silas at pinagmasdan ng mag-ina na maglakad patungo sa isang kurtina na tila nagsisilbing pinto sa kanilang kwarto o banyo. Habang naghihintay na muling lumabas ang mag-ina, inilarawan ni Silas ang buong bahay gamit ang flashlight ng cellphone niya. Maliit lamang ang bahay ng mag-ina at halos walang laman ng mga gamit. Tanging isang lamesa, ilang sira-sirang upuan at isang lumang kama lamang ang makikita. Sunod-sunod ang pagtulo ng ulan sa butas-butas na bubong at may mga balde na nakalagay sa sahig upang saluhin ng tubig. Napakunot ang noon ni Silas ang may mapansin siya sa sahig ng bahay. Lumapit siya tininang mabuti para makasiguro kung tama nga ang kanya nakita. Lalo siyang nagtaka dahil totoo nga, isang gamit na kondom ang nasa sahig at may laman pa itong semilya. Napaisip siya kung paano at bakit ito napunta roon. Sir Silas, ano pong tinitingnan mo riyan? Nagtatakang tanong ni Ash at lumapit sa tabi niya. Nang makita nito kung ano ang kanyang iniilawan, animoy nawalan ng lakas ang katawan ng bata at agad na pumatak ang mga luha sa mga mata nito. Dito na naman po pala sila galing. Sino? Yung mga walang hiyang tao na paulit-ulit pong pinagsasamantalahan ng aking mama kahit wala po siyang kalaban-laban. Puno ng galit at sakit ang tono ng boses ni Ash, habang si Silas naman ay hindi kaagad nakapag-react. Ang sama-sama po nila, porket alam nila na hindi sila magawang labanan ni Mama, yun pong ginagawa nila sa kanya. Nanginginig pa ang boses ni Ash dahil sa galit. Ang mga mata nito ay nagdiliyab sa galit at puno ng sakit at awa para sa ina. Silas, taken aback by the revelation, struggled to find the right words to say. Palagi ba nilang ginagawa to sa iyong ina? Opo, palagi po. At kahit anong hingi ko po ng tulong sa aking ina sa aming mga kapitbahay, ay wala po tumutulong sa amin. Patuloy na sa paghikbi si Ash. Sa mga sandaling yon, nakaramdam na din ng labis na galit si Silas sa mga taong gumagawa nito sa mag-ina, lalong-lalo na sa ina ni Ash na walang kalaban-laban. Kilala mo ba kung sino mga taong yon? Tanong niya ulit sa bata. Bagaman labis na galit ang nadarama niya, ay nananatiling kalmado ang kanyang boses. Tumango naman si Ash. Opo, kilalang kilala ko po sila. Kung gano'n ay maituturo mo ba sila sa akin? Tama ba? Opo, bakit po? Ano pong gagawin mo? Bukas na bukas, pagtila ng ulan, ako mismo ang magsasampa ng kaso sa mga taong bumaboy sa iyong ina. I'll make sure na pananagutan nilang ginawa nila sa kanya. Talaga po? Kakikitaan ng pag-asa ang mga mata ni Ash. Tutulungan niyo po talaga ako na panagutin sila sa ginawa nila sa aking ina? Pangako ko yan sa iyo, Ash. Hindi ko hahayaan na patuloy nilang babuyin ng iyong mama. Bigla namang yumakap si Ash sa binti ni Sir Silas. Maraming salamat po, Sir Silas. Sobrang tagal ko na pong pinagdasal na may isang taong dumating sa buhay namin para tulungan kami ni Mama. Dahil hindi ko pa po kaya na ipaglaban ang aming kalagayan, kahit pagustuhin ko man. At ikaw po yun, Sir Silas. Ikaw pong taong pinadala ng Diyos para sa amin ni Mama. Maraming salamat po't dumating po kayo. Tila nahirapan naman si Silas sa paglunok dahil sa pakiramdam niyang may kung anong nakaharang sa kanyang lalamunan dahil sa sinabing iyon ni Ash. Lumapit sa kanila si Adelina. Kaya't muli itong inalalayan ni Ash upang makaupo. Niyakap ni Ash ang ina. Batid niyang labis ang takot na nararamdaman ng kanyang ina sa mga sandaling yon. Si Silas naman ay kumuha ng plastik at binalot ang kanyang kamay upang damputin ang 3 gamit ng kondom. Dahil makakatulong ang similya sa loob ng mga kondom para madaling matukoy kung sino ang mga taong nang abuso kay Adelina kanina lamang. Kanina po bago ako umalis para mga lakal, ang paalam ko sa aking ina ay babalik din agad ako. Hahanap lang ako ng paraan para makabili kami ng bigas dahil wala na po kami makakain bukas.
Hindi ko po lubos akalain na sa aking pag-alis, malalagay na naman pala sa kapahamakan ng mama ko. Napahikmi pa si Ash. Ayoko na pong mahirapan ng mama ko, Sir Silas. Pakiramdam ko po dinudurog po ako sa bawat maliit na peraso tuwing nakikita ko pong nahihirapan ang aking ina. Mariin na pumikit si Silas at naninikip din ang kanyang bibig dahil sa sinabi ni iyon ni Ash. Tiningnan niya si Adelina na nakatulala lamang. Ngayon na nandito na ako. Pinapangako ko sa iyo at sa mama mo na walang sino man ang makakapanakit sa inyo. Walang sino man ang mga aabuso sa kanya. Dahil lahat sila ay pananagutin ko. Lahat na magtatangkang saktan kayo ay sisiguraduhin kong mananagot. Iyon ang pangakong binitawan ni Stylus na pinanghahawakan ni Ash. Sa mga sandaling yon, ang layunin ni Stylus ay ang protektahan ng mag-ina. Hindi lang ito dahil kay Ash na may kwenta sa kapareho ng ibinigay niyang kwenta sa kanyang dating asawa o dahil sa pagkakahawig ng ina ni Ash na si Adelina sa namayapa niyang minamahal. Gagawin niya ito dahil tunay niyang nais na protektahan ang mag-ina. Masyado pa pong malakas ang buhos ng ulan sa labas, Sir Silas. Gusto niyo po ba na dito ka po muna magpalipas ng gabi sa amin? Yakag pa ni Ash. Tinignan naman ni Silas ang oras sa suot niya sa relo. Napagtanto niya na malalim na nga ang gabi at delikado na rin kung iiwan niyang mag-ina ng ganitong panahon. Baka biglang bumalik ang mga nang abuso kay Adelina kanina at kung ano pa ang gawin niyon sa mag-ina. Kung hindi magiging abala sa inyo ng mama mo, maaari ba akong manatili muna dito hanggang sa tumila ang ulan? Ngumisi naman sa kanya si Ash sabay tumango. Opo, Sir Silas, pwede ka pong manatili ngayon dito. Salamat, wika niya. Kailangan ko pa pong magluto ng kanin, sir. Tiyak po ako na hindi pa po kumakain ng aking ina. Pwede ko po bantayan niyo po muna siya para sa akin. Kapag ganito po kasing malakas ang ulan, natatakot po kasi si mama. Ako na magluluto. Baka matakot ang iyong ina kung ibang tao magbabantay sa kanya matapos ang naranasan niyang pang-aabuso kanina. Alok pa ni Silas. Tumango naman si Ash at muling naupo sa tabi ng ina. Tumayo si Silas para magsaing. Ngunit dahil hindi siya sanay na magsaing, lalo na't gamit ang kahoy, kailangan pa rin niya ng tulong ni Ash. Nang maluto ng kaunting bigas, agad na pinakain ni Ash ang kanyang ina. Nakakuyom ang kanyang mga palad at ginagawa niyang lahat upang hindi tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Habang pinagmamasa ng mag-ina. Tanging tubig na may asin lang nagsisilbing ulam nila. Isang bagay na hindi pa natikman ni Silas at hindi niya pa nararanasan dahil lumaki siya sa yaman. Bakit nagkaganitong iyong ina, Ash? Tanong ni Silas sa batang nakaupo sa tabi niya at pareho nilang pinagmamasa ng ina nito na nakaupo sa silya at nakatulala habang nakatingin sa malayo. Natatandaan ko po hindi naman ganito ang mama ko noon. Nakapagtrabaho pa nga po siya dati para may pang-araw-araw kaming dalawa. Sabi nga po ng lola ko bago siya namayapa, mabuting tao po ang aking mama kahit wala pa raw po siyang naalala sa kanyang nakaraan. Pero mula nung kami na lang ni mamang magkasama sa buhay, kung ano-ano na rin pong sinasabi at ginagawa ng mga tao sa kanya. Mas lalo pong lumala ang kalagayan niya hanggang sa madalas na lang po siyang tulala at wala sa kanyang sarili. Paliwanag ni Ash bago tumingin sa kanya na nalulungkot. Sa tingin ko po ang mga pangyayari sa amin ang dahilan kung bakit nagkaganyan siya. Kung ganon ay may pag-asa pa palang gumaling si Adelina at maging normal muli. At kapag nangyari yon, magiging malaking tulong ito para kay Ash. Lalo na kailangan pa nito ng pag-aaruga ng isang ina dahil bata pa siya. Gusto mo bang magamot ang iyong ina? Tanong niya ulit. Sunod-sunod na tumango naman si Ash. Opo, Sir Silas. Pinangarap ko po yun para kay Mama. Gusto ko pong bumalik siya sa dati. Gusto ko pong alagaan niya po ulit ako. Gusto ko kayong tulungan. May kilala akong psychiatrist na makakatulong sa iyong ina. Talaga po? Matutulungan niyo na pong gumaling ulit ang aking ina? Tumango si Silas. Yes. Tingin ko'y makakatulong sa inyong mag-ina ang kakilala ko para muli siyang bumalik sa dati.
Ngumiti naman si Ash. Maraming salamat po, Sir Silas. Nagulat naman si Ash at si Silas nung kasabay na malakas na kulog ay sumabay naman ang malakas sa sigaw ni Adelina. Nakatakip ang magkabilang kamay nito sa mga tenga at kitang-kita ang matinding takot sa mukha nito. Agad na nilapitan ni Ash si Adelina at niyakap ang ina. Subalit hindi pa rin ito kumakalma. Malinaw na makikita ang labis sa takot at pag-aalala sa mga mata ni Ash dahil sa nangyayari sa ina. Sa diwa ay may sariling isip ang kamay ni Silas dahil bago pa man niya napagtanto, tumaas na ang isang kamay niya upang hagurin ang likod ni Adelina. Shh, huwag kang matakot. Nandito lang kami ng anak mo. Hindi ka namin iiwan. Sabi ni Silas sa mababang tono habang patuloy na hinahagod ang likod ni Adelina. Nabigla siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Halos ayaw nang bumitaw. Sa kabila ng kanyang gulat, hinayaan niya lang ito na yakapin siya. Umaasang ang kanyang presensya ay makakatulong upang kumalma ito. Kinabukasan tulad ng ipinangako ni Silas kay Ash, nagsampa sila ng kaso laban sa mga nang-aabuso sa kanyang ina. Nangako ang pulisya na agad nilang bibigyan ng aksyon ng kaso. At dahil malaking tulong ang similya na iniwan sa bahay ni Adelina upang mabilis na matukoy ang may kasalanan. Mama, tiyak akong gagaling ka na po. Tutulungan po tayo ni Sir Silas para mapabilis ang paggaling mo. Masayang sabi ni Ash sa kanyang ina. Nasa backseat ang mag-ina. Papunta na sila sa mental health facility para patingnan si Adelina. Hindi na po ako makapaghintay na gumaling ka na, Mama. Dagdag pa ni Ash kaya napangiti na rin si Silas. Pagdating sa mental health facility na pagmamay-ari ng kaibigan at siya rin psychiatrist si Silas, ipinakilala ni Silas si Adelina kay Doc Caleb de la Serna. Nang masilayan ni Caleb ang mukha ni Arlene, animoy nakakita ito ng multo. Astra? Gulat na sambit ni Caleb. Magalang na nagsalita si Ash. Hindi po siya si Astra, Doc. Mama ko po siya. Adelina pong pangalan niya. Adelina? Naguguluhan na sambit naman ni Caleb. Tumango si Ash. Opo. Pasensya na ako na pagkamaling ko ang iyong ina ng ibang tao. Kamukhang kamukha kasi ng mama mo ang kilala ko na si Astra ang pangalan. Paliwanag naman ni Doc Caleb. Sabay sandaling sinulyapan si Silas na nanatiling tahimik. Ngunit may hindi maipaliwanag na emosyon na naglalaro sa mga mata. Ano parang maipaglilingkod ko sa inyo, bakit kayo narito? Si Silas na sumagot. Nandito ako para ipatherapy si Adelina. May problema siya sa pag-iisip at nangako ako sa bata na tutulungan ko ang kanyang ina. Ikaw ang kilala ko magaling na psychiatrist na makakatulong sa kalagayan ni Adelina. Kaya dinala ko siya dito. Nagtataka man ay tumanguma si Caleb. I see. Ipagkatiwala niyo na lang siya sa akin. I'll make sure that she gets the appropriate counseling and diagnostic evaluation to gain a clear understanding of her situation and identify any possible disorders and develop a tailored treatment plan. Maraming salamat po. Tutulungan niyo po ang mama ko, Doc. Masayang sabi ni Ash. Walang anuman. Trabaho ko makatulong sa mga nangangailangan. Sagot ni Caleb na may ngiti rin sa mga labi ngunit naroon pa rin ang pagdududa. Tatawagin ko lang ang nurse para ma-ready ang silid kung saan mananatili ang iyong ina ha habang ginagamot natin siya. Nang madala ng mag-ina sa isang kwarto sa mental health facility, nakiusap si Doc Caleb kay Silas na kung maaari silang mag-usap na silang dalawa lang. Pinagbigyan ni Silas ang kaibigan. Nagpaalam siya sa mag-ina na babalik din kaagad. Silas, umamin ka nga sa akin. Ano bang iniisip mo? What? Tinutulungan ko lang naman ang mag-ina. Sagot niya. Huwag mo akong lokohin, Silas. Kahit ako'y nabigla kanina nung makita ang pasyente dahil kamukhang kamukha niyang asawa mo. Saan mo ba sila nahanap at bakit kamukhang kamukha ng pasyente ang asawa mo? Hindi ko rin alam ang sagot sa panghuli mong tanong, Caleb. Kahit ako'y nabigla rin nung makita ako siya dahil kahit saang anggulo ko talagang tignan, kamukhang kamukha niya ang aking asawa.
Tapat naman niyang saad. Nagbuntong hininga ng malalim si Caleb. Aminin mo nga sa akin ang totoo. Kaya mo ba ito ginagawa ngayon eh? Kaya mo ba tinutulungan sila dahil kamukha ni Adelina si Astra? Lumipas ang ilang segundo bago siya sumagot. Hindi. Gusto ko magtulungan na mag-ina kaya ako ito ginagawa. Di ako naniniwala sa'yo. Alam ko hanggang ngayon na hindi ka pa nakaka-move on sa pagkawala ng asawa mo. Sa pagkawala ng anak niyong dalawa. Pero sana, huwag mong idama yung mag-ina dahil sa hindi mo matanggap na wala na sa iyong pamilya mo. Huwag ka mag-alala, Caleb. Malinis ang intensyon ko na tulungan na mag-ina. Hindi ito dahil sa kamukha niya si Astra. Nagbuntong hininga si Doc Caleb. Sana nga ito na yung sinasabi mo, Silas. Sa nakita akong lagay ng pasyente at ng anak niya, malinaw na kailangan nila ng tunay na tulong. Huwag mong gawin ang pagkakataon ng kanilang sitwasyon para sa sarili mong kapakinabangan dahil lamang sa hindi mo matanggap ang katotohanan. Ilang beses na sinabi ni Silas sa sarili na hindi si Adelina ang asawa niya, na si Astra at Adelina ay magkaibang tao. Pero sa bawat araw na nakikita niya ang mukha ni Adelina, sa bawat araw niya na naririnig ang boses nito, at sa bawat tingin niya sa mga mata nito, naiisip niya si Astra. May kung ano sa puso ang umaasa na si Adelina at Astra ay iisa. Kailangan ko ng DNA test, Massimo. Malakas ang kutob ko na siya si Astra. Sabi naman ni Silo sa kaibigan niya si Massimo, na isa lang doktor at may alam patungkol kay Adelina at Ash. Ilang beses ko na pang sinabi sa'yo, Caleb, na hindi siya si Astra. Sagot mismo ni Massimo. Kilalang kilala ko ang asawa ko. Kaya alam ko kung sino siya sa dalawa. I can see no difference while looking at Adelina. Alam at ramdam ko dito sa puso ko na siya ang babaeng pinakasalan ko. Sabi ni Cyrus. Malalim nga na napabuntong hininga sa kanyang kaibigan. It's been 9 years, Cyrus. Sobrang tagal na nang lumipas mula nung mawala si Astra. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin matanggap na wala nang mag-ina mo? Please, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko ng DNA test na magpatuloy na hindi nga siyang asawa ko. Dahil habang walang resulta na nagsasabi na hindi nga siya ang babaeng pinakasalan ko, patuloy akong aasa na magbabalik siya sa akin. Patuloy akong aasa na siya ang mahal na mahal ko. Sabi pa ni Silas, ang boses ay nanginginig sa desperation. Sa huli ay tumango naman si Massimo bilang pagpayag. Sige, kung yan ang gusto mo. Ngayon din mismo i-DNA test ko siya. Sila ng anak niya. At sa oras na lumabas ang resulta at maging negative, ipangako mo sa akin na ititigil mo na lahat ng to at susubukan mo ng ibaon sa limot ang lahat na nangyari sa nakaraan. Nangako naman si Silas na gagawin niya ang sinabi ni Massimo. Ngunit habang wala pang resulta, umaasa rin siya na mahimala at buhay ang asawa niya. Umaasa siyang si Adelina nga ay si Astra. Kung kaya'y habang hinihintay nila ang resulta ng DNA test, alagang-alaga ni Silas ang mag-ina dahil nakadetain si Adelina sa mental facility. Si Ash naman ay pansamantalang tumutuloy sa bahay ni Silas at tinadalaw nila araw-araw ang ina nito. Sir Silas, bakit po kayo nandito? Malalim ng gabi nang lapitan ni Ash si Silas na mag-isang nasa balkonahe. Mukhang may malalim na iniisip. Wala, may iniisip lamang ako kaya ako nandito. Tugon naman ni Silas, ikaw, bakit gising ka pa? Malalim ng gabi dapat nagpapahinga ka na ngayon sa kwarto mo. Hindi po ako makatulog, sir. Sagot naman ni Ash at lumapit sa tabi ni Silas. Bakit po mukhang malungkot kayo? May nangyari po bang hindi maganda? Umiling si Silas sabay buntong hininga ng malalim. Naalala ko lang ang asawa ko. Asawa? May asawa ka po pala kayo? Pero nasa na po siya? Bakit po hindi niyo po siya kasama dito sa bahay ninyo? Oo, may asawa ko.
Astra ang pangalan niya. Pero matagal na siyang wala. Hanggang ngayon ay mahirap pa rin kay Silas na tanggapin na wala na ang asawa niya. Sa bawat pagkakataon na sinusubukan niyang sabihin ito sa kanyang sarili, tila may bahagi ng puso niya na hindi pa rin makapaniwala. Ang alaala ni Astra ay parang anino na sumusunod sa kanya. Paulit-ulit na bumabalik sa bawat sulok ng kanyang isipan at bumibigat sa kanyang dibdib. Wala? Bakit po? Nasaan po siya? Bakit po siya nawala? Nagtataka tanong ulit ni Ash. She's dead. Bumagsak ang eroplano na sinasakyan niya sa parehong araw na to. Sa kasamaang palad, hindi siya pinalad na makaligtas. Silang dalawa ng anak namin na nasa sinapupunan niya. Nakakalungkot naman po palang nangyari sa kanila. Oo. Sobrang nakakalungkot na hanggang ngayon na hindi ko pa rin matanggap na wala na sa akin ang babaeng mahal na mahal ko. Sagot naman ni Silas habang nakatanaw sa malayo. Nang hawakan ni Ash ang kamay niya, ay napatingin ito sa bata. Kung nasan man po sila ng anak niyo po ngayon, tsak po ako na masaya na po sila. Kaya sana po ay maging okay ka na rin. Mapait siyang ngumiti. Sana nga. Sana nga'y masaya siya. Kahit siya lang ang maging masaya. Sapat na sa akin. Nanatiling hawak ni Ash ang isang kamay niya at ang inosenteng mga mata nito ay nakatingala sa kanya. Habang tinitingnan ni Silas ang batang yon, nakakaramdam siya ng paninikip ng dibdib dahil ang mga mata ni Ash ay kamukha ng kay Astra. Alam mo ba kung anong pang mas lalo nagpapahirap at nagpapagulo sa akin ngayon? Tanong ulit ni Silas kay Ash na umiling. Kamukhang kamukha ng mama mo ang aking asawa. Nung una nga nakita ko siya, inakala ko na siya si Astra. Akala ko siyang asawa ko na sobrang tagal ko nang hindi nakikita. At ang kwintas na suot-suot mo ngayon, kamukha ng kwintas na iniregalo ko sa aking asawa sa araw ng aming anibersaryo ng kasal. Ang kwintas na hindi natagpuan ng mga rescuer sa bangkay ng aking asawa. Inabot ng isang kamay ni Ash ang pendant ng suot na kwintas. Ang ibig niyo po kong sabihin ay sa inyong kwintas na to? Hindi. Wala akong sapat na patunay na ang kwintas na suot mo ngayon at ang kwintas na regalo ko sa aking asawa ay isa lamang. Sagot ni Silas. Dumaan ang lungkot sa mga mata ni Ash. Kaya po ba ninyo kami tinutulungan ng mama ko dahil kamukha po siya ng namatay ng asawa ninyo? O nakikita niyo po siya sa mama ko? Hindi. Tinutulungan ko kayo dahil gusto ko kayong tulungan. At walang kinalaman doon ang pagiging kamukha ng mama mo sa aking mahal na asawa. Sagot ni Silas. Pero aaminin ko sa iyo ang totoo. Kahit na alam kong imposible. Umaasa pa rin ako na siya nga si Astra. Umaasa akong ang mama mo, ang asawa ko, at nagawa niya makaligtas mula sa trahedya. Naiintindihan ko po na mahirap po para sa inyo na matanggap ko anuman po nangyari sa inyong asawa. Pero gusto ko lang din po malaman ninyo na andito lang po ako para damayan kayo sa kung ano man pong pinagdadaanan ninyo ngayon. Tugon pa ni Ash. Ngumiti naman si Silas at ginulo ang buhok ni Ash. Salamat ha, Ash. Walang anuman po. Sa sumunod na pagbisita nilang dalawa kay Adelina sa mental health facility ay inabangan siya ni Doc Caleb para tapat siyang tanungin tungkol sa pagpapa-DNA test niya. Totoo bang sinabi ni Massimo na nagpa-DNA test ka raw? Para malaman kung si Adelina nga at Astra ay iisa? Yes. Tapat na sagot ni Silas. Bakit mo naman ginawa yun? Akala ko ba'y tanggap mo na hindi siya ang asawa mo? At malabo na maging siya ang asawa mo. Malakas ang kutob ko na siya si Astra. Mariin naman na napapikit si Doc Caleb. Wala na si Astra, Silas. Matagal nang wala si Astra. Matagal na siyang patay.
Tanggapin mo nang wala na ang asawa. Hindi na nagawang ituloy ni Caleb ang sasabihin nang malakas siyang hawakan ng kwelyo ng suot nito na polo. No! Buhay pang asawa ko! Sigaw ni Silas kay Caleb. Ang kanyang boses ay puno ng pigati. Naniniwala ako na siya si Adelina. Naniniwala ako na siya ang babaeng mahal ko. Itinulak siya ni Caleb palayo. Hanggang kailan mo ba lolokohin ang ganito ang sarili mo? Ha, Silas? Hanggang kailan mo ba balak na paniwalain ang sarili mo na buhay pa ang asawa mo? Kahit na alam naman natin na wala na siya. At kahit kailan ay hindi na siya magbabalik. Hanggang sa magkaroon ng patunay na hindi na nga siyang babaeng mahal na mahal ko. Tapos ang pagtatalo nila ni Caleb, bumalik si Silas sa kwarto kung nasaan si Adelina. Naabutan niyang mag-inay nasa balkonahe kung saan binabasahan ni Ash ng libro ang kanyang ina na may ngiti sa mga labi. Lumapit si Silas sa dalawa. Umupo siya sa tabi ni Ash at muli na namang nanikip ang dibdib niya nang tumingin sa kanya si Adelina. Ang mga mata nito ay kumikislap at tila ba kilala siya. Bakit ba kailangan na maging kamukha mo ang babaeng pinakamamahal ko? Mahina at nasasaktan na tanong ni Silas habang pinagmamasa ng mahimbing na natutulog na si Adelina. Inabot ng mga kamay niya ang mukha nito at hinaplos. Bakit kailangan niyo pang maging magkamukha kung hindi lang naman siya ikaw? Dahil habang lumilipas sa mga araw ay mas lalo lang siya nasasaktan at mas lalo lamang siyang nahihirapan. Mas lalo siyang umaasa at batid ni Silas na sa huli ay siya lang din na masasaktan. Silas, Caleb, pwede ko ba kayo makausap? Seryoso na tanong sa kanila ni Massimo na dumating sa mental facility. Pumayag sila ni Caleb na makipag-usap kay Massimo dahil tila may mahalaga itong kailangan sabihin. Anong problema, Massimo? Tanong ni Caleb. Nagtataka kung bakit ay tila nababalisa si Massimo. Lumabas na pong resulta ng DNA test. Bumilis ang tibok ng puso ni Silas nang dahil doon. Bagaman masaya siya na dumating na ang pinakahihintay at mabibigyan na ng mga kasagutan ng tanong niya, ay may kung ano rin kay Silas na para bang ayaw niyang malaman kung ano nga bang totoo. Anong resulta? Nabasag ang boses na tanong ni Silas. Positive. Ha? Pareho sila ni Caleb na hindi agad nakakilos dahil sa pagkabigla. Positive. Si Astra at Adelina ay iisa. Ano? Paano nangyari yan? Paano siya si Astra? Hindi ka ba nagkakamali ng resulta? Si Caleb ang nagtanong. Umiling si Massimo. Hindi. Ilang beses kong binasa ang resulta. Sa katunayan, noong isang araw pa lumabas ang result. Pero, nung makita ko yung positive ang result, at siya nga si Astra, pinaulit ko pa tong DNA test. Nagpa-DNA test din ako sa ibang hospital para lang makasiguro ako. At ganun pa rin ang resulta. Positive na siya si Astra. Siya ang tunay na Astra na asawa ni Silas. At ang bangkay ng buntis na babae na natagpuan ng mga rescuer ay huwad. Oh, this is unbelievable. Buong akala ko'y wala na si Astra. Hindi naman makapaniwala ang sabi ni Caleb. Ako rin. Kaya hindi agad ako naniniwala sa resulta ng DNA test. Hindi ko kaagad sinabi sa inyo ang resulta dahil gusto ko munang makasiguro. Paano si Ash? Anak ko ba siya? Tanong ni Silas. Tumango naman si Massimo. Oo. Parehong positibo ang resulta. Anak niyo ni Astra ang bata. Siya ang batang pinagbubuntis ni Astra bago ang trahedya. Habang naglalakad si Silas pabalik sa kwarto kung nasaan na mag-ina para bang wala sa kanyang sarili. Halos hindi pa siya makaniwala sa mga nalaman. Masayang masaya siya sa resulta. Masaya siya na nagbalik ang asawa niya.
At masaya rin siya na muli niya silang makakasama ng anak nila. Ngunit dahil sa labis na emosyon na kanyang nadarama, tila ba nawawala ng lakas ang kanyang katawan. Halos wala sa sarili si Silas. May matinding regret siyang naramdaman dahil umabot ng sobrang tagal na panahon bago niya nalaman ang katotohanan. Habang naglalakad, parang mabigat ang bawat hakbang ni Silas. Para bang pasan niya ang buong daigdig. Ilang taon na din na naghirap ang kanyang mag-ina habang wala siya sa kanilang tabi. Naisip niya ang bawat gabing nagdusa sila, ang bawat araw na nagtiis sila sa hirap. Labis siyang nagsisisi at pakiramdam ni Silas ay kasalanan niya ang lahat ng mga nangyari. Ang sakit at lungkot na bumabalot sa kanya ay tila hindi matatawaran. At bawat hakbang patungo sa kwarto ay parang pako sa kanyang dibdib. "Sir, nakabalik ka na po pa." Hindi pa natuloy si Ash sa sasabihin na bigla niya itong yakapin ng mahigpit. Tuluyan na hindi napigilan ni Silas ang kanyang mga luha at bumagsak na iyon mula sa kanyang mga mata. "Ano pong problema, sir? Bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba?" Nagtataka at nag-aalala na tanong ni Ash. Mas niyakap niya pa ng mahigpit ang bata. "Anak kita, Ash." "Po? Ako ang iyong ama. Anak kita." Lumayo naman sa kanya si Ash at puno ng pagtataka na tumingin sa kanyang mata. "Ha? Paano po nangyari yun, Sir Silas?" Mariing lumanok naman si Silas. "Kanina lang, lumabas ang resulta ng DNA test na magpapatunay na anak kita. At ang iyong ina naman ay ang aking asawa na si Astra." Gulong-gulo pa rin na umiling si Ash. Hindi ko po maintindihan. Paano po si Mamang naging asawa ninyo? Nagawa niyo makaligtas mula sa plane crash. Ang bangkay na natagpuan ng mga rescuer ay hindi bangkay ni Astra kundi bangkay ng ibang tao na pineke lang nilang resulta ng DNA test para paniwalaan ako na siyang asawa ko. Nangingilid pang mga luha sa mata ni Ash at nanginginig ang boses na nagtanong, "Kung ganun ay ikaw po talaga ang aking ama?" "Oo, ako ang iyong ama." Magkasunod naman na dumating sina Massimo at Caleb. Si Massimo nagpaliwanag kay Ash tungkol sa DNA test at habang nakikinig si Ash ay padami ng padami ang luha sa mga mata nito. "Yay!" Masaya yumakap sa kanya ng sobrang higpit si Ash. "Masaya po ako na ikaw ang aking ama, Papa." Naluha na rin si Silas, binuhat niya ang kanyang anak na yumakap sa kanyang leeg. "Ako rin, anak. Sobrang saya ko na ikaw ang anak ko at nagawang makaligtas ang mama mo." Walang makakapantay sa kasiyahan na nararamdaman ni Silas ngayon na ibinalik na sa kanya ang kanyang mag-ina. Sobrang tagal niyang hinintay na mangyari ito. Sobrang tagal niyang nagdasal para sa isang himala. At ngayon ibinalik na ng mundo sa kanya ang kanyang mag-ina. Sisiguraduhin ni Silas na hindi niya nasasayangin ang pagkakataong ito. Ginagap ni Silas ang kamay ni Adelina o ni Astra na kanyang asawa habang nakaupo sa kama at nakatulala. Nang maramdaman nito ang paghawak ng kamay nito, bumaling ito sa kanya at bahagyang umiti. Kitang-kita sa mga mata nito na may gusto itong sabihin subalit hindi maipahayag. "Ang ganda-ganda mo pa rin, Han." Samit niya habang hinahaplas ang mukha nito gamit ang isa niyang kamay. "Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nagbalik ka sa akin. Hindi pa rin ako mapaniwala na kasama na ulit kita, Han. Sobrang saya ko na kasama na ulit kita. Kayo, ng anak natin, Astra. Napakasaya ko dahil matutupad ko na natin ang lahat ng mga pangarap natin noon." Ngumiti ulit sa kanya si Astra at ang mga ngiti nito ay kasing lamig pa rin nung tulad ng dati. "Silas?" Ang mahinang banggit nito sa kanyang pangalan na nagdudulot ng pagsupil ng ngiti sa kanyang mga labi. "Oo nga, ako nga to, Han." Sagot ni Silas habang lumalapit sa asawa
at niyayakap ito ng mahigpit. Ako ang asawa mo. Ang lalaking mahal na mahal mo. Hindi na ulit sumagot si Astra, ngunit ramdam naman ni Silas ang pagyakap nito pabalik sa kanya. Lumabas ang anak nila mula sa banyo at nang makita silang nagyayakapan ay napangiti si Ash bago lumapit sa kanila at nakiyakap din. Matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan ng kanyang mag-ina, ang gusto na lang ni Silas na mangyari ay alagaan at protektahan silang dalawa. Gusto niya mapanagot ang lahat ng taong naging dahilan ng paghihirap ng kanyang mag-ina. Sa ngayon, ang mga kaibigan lamang niya ang tanging may alam na buhay si Astra at ang kanilang anak. Ayaw muna ni Silas na ipaalam sa ibang nangyari habang hindi pa nalalaman kung sino nagpeke ng resulta ng DNA test at kung bakit nila ito ginawa. Kahit ang sariling mga magulang ni Silas at ni Astra ay walang alam. Kung kinakailangan na itago ni Silas ang kanyang mag-ina mula sa buong mundo at habang buhay ay gagawin niya. Basta't wag lamang silang mawawala ulit sa kanya. Base sa lumalabas sa investigasyon, ang mag-asawang manghihisda na tumulong kay Adelina at Ash ay hindi mga magulang ni Adelina. Lumalabas rin na hindi nagkaroon ng anak ang mag-asawa at posibleng natagpuan lamang nila si Astra sa dagat na konektado sa lugar kung saan bumagsak ang eroplanong sinasakyan ni Astra noon. Inalagaan ng mag-asawa si Astra kahit pa walang alaala si Astra sa nangyari hanggang sa makapanganak siya. Subalit ang tumuntong sa edad na 5 si Ash, magkasunod na namatay ang mag-asawa. Kaya naiwan ang mag-ina. Paliwanag ng investigador na inatasan ni Silas na mag-background check sa mga taong tumulong sa kanyang asawa noon. May ilang tao din akong tinanong tungkol kay Adelina at Ash. At ang sabi nila kaya raw napagkamalang baliw si Adelina ay dahil wala raw siyang maalala sa kanyang nakaraan. Sa tuwing malakas ang buhos ng ulan, sigaw siya ng sigaw na para bang nasisiraan ng bait. At dahil doon ay inabuso siya ng mga tao na naging dahilan upang tuluyan siyang mawala sa kanyang sarili. Dagdag pa ng lalaki at may pinarinig sa kanya na ilang mga recordings. Iyon din ang sinabi ni Caleb na sanhi kaya nawala sa sarili si Astra dahil daw sa matinding pang-aabuso, takot, depresyon at stress na dinanas nito nawala si Astra sa sarili. Kumukulo naman ang dugo niya sa labis sa galit sa lahat ng mga nang-abuso sa kanyang mag-ina. Lalong-lalo na sa babaeng pinakamamahal niya na handa niyang pag-alayan ng mundo. Subalit itinuring lang na basura ng mga tao. Gusto ko na ang lahat ng taong bumaboy ng alipusta sa asawa at anak ko ay makulong at pagdusahan ng kanilang mga ginawa. Dahil sa matibay na ebidensya, lahat ng taong gumawa ng masama sa mag-ina niya ay kaagad na nakulong. Wala siyang pinalampas. Kahit ang mga kapitbahay ni Astra at ang anak niya na hindi man lang nag-abala na tulungan ng mag-ina noong kailangan nila ng tulong. Noong binaboy si Astra ng mga walang pusong lalaki ay pinakulong din ni Silas. Bilang ganti, ang alinmang ari-arian nila ay pinasunog niya. Hindi lang niya gusto na makulong sila. Gusto rin ni Silas na pagbayaran nila ang lahat ng ginawa nila. Ikaw, tinuro siya ng isang lalaki na nasa loob ng bilangguan. Ikaw ang nagdaalabayane at nagpakulong sa amin dahil sa natikman namin ng baliw na babae? Nagtagis ang panga ni Silas sa galit. Hindi ka man lang nagsisi sa ginawa mo? Hindi. Dahil walang masama sa ginawa ko. Gustong-gusto naman ng baliw na babae nga sa tuwing inaangkin ko siya. Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin nang bigla niyang hilahin ang kwelyo nito. Malakas ang pagkakakiskis ng mukha ng lalaki sa rehas. Maging ang ngipin nito ay nakadikit sa rehas at halos matanggal na. Alam mo ba kung sinong binaboy mo, ha? Binaboy mo ang asawa ko. Binaboy yung babaeng pinakamamahal ko. At pinakita niyo pa yun sa nag-iisang anak ko. Sisiguraduhin kung pagsisisihan yung ginawa ninyo. Ipaparanas ko sa inyo ang pakiramdam ng buhay sa impyerno dahil sisiguraduhin kung pagsisisihan nyo na buhay pa kayo sa mundong to. Mga walang hiya kayo. Totoo si Silas sa kanyang mga salita. Hindi sapat para sa kanya na nakakulong lang ang mga nang-abuso sa asawa niya.
Magbabayad sila ng malaking halaga upang araw-araw ay bugbugin at kung ano-ano pang nakakulong sa loob ng selda at sinigurado niyang mahihirapan din ang buhay ng mga pamilya nila sa labas. Iniyak niya na walang may tatanggap sa kanila na trabaho. Silas, bakit parang sobrang saya mo yata this past few days? May nangyari ba? Usisa ni Blythe matapos ang kanilang conference. Si Blythe Ventura ang dati niyang nobya. Nakipaghiwalay sa kanya si Blythe noon dahil sa nagkagusto ito sa kaibigan nito na lalaki. Ngayon ay business partner niya na ito dahil ito na ang bagong namamahala sa kumpanya ng ama nito. Wala naman, masaya lang talaga ako. Sagot ni Silas na hindi pa rin mapigil ang ngiti sa mga labi. Tumango naman si Blythe na halatang may pagdududa pa rin sa mukha. Do you wanna go out for dinner with me? A dinner date? No, busy pa ako. May mahalaga akong kailangan gawin. Ganun ba? Siya nga pala, natanggap mo ba yung invitation na ipinadala ko sa bahay mo? Anong invitation? Nagtataka niyang tanong. Bihira lang kasi siyang umuwi sa bahay niya dahil madalas ay nasa mental health facility siya para bantayan si Astra. Para sa company celebration sa susunod na linggo. Inaasahan ko pagdating mo, makakarating ka ba? Hindi ko pa alam. Tingin ko ay magiging sobrang abala ako sa buong buwan. Sagot ni Silas kung kaya naglaho ng ngiti sa labi ni Blythe. Ha? Bakit naman? Ano pong pinagkakaabalahan mo nito mga nagdaang araw? Napapansin ko na parang lagi ka nagmamadaling umuwi Makahulugan siyang umiti kay Blythe. You'll know soon. Nagtaas naman ng isang kilay nito. Are you dating someone? Naka-move on ka na ba sa asawa mo at nakahanap ka na ng iba? Hindi ako maghahanap ng iba, Blythe. Nag-iisa lang si Astra na mahal ko. Siya lang lagi. Nagtataka naman na sinundan siya ni Blythe ng tingin hanggang sa makalabas na siya mula sa conference room. Excited na si Silas na makabalik sa mental facility at makita ang mag-ina niya na batid niyang sabik na rin na naghihintay sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapasok sa loob ng sasakyan niya, may isang kamay nang humarang para pigilan siya. Kunotong noon ni Silas sa tiningnan ng tao sa tabi at mas lalong nagtaka nang makita si Yves, ang kapatid ni Blythe. Yves, anong ginagawa mo dito? Tanong niya habang nananatili ang kunot noo. Silas, pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan natin? Tungkol sa ate ko. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Papakiusapan mo rin ba ako na balikan ko ang ate mo? Alam ng lahat na gustong-gusto ni Blythe na makipagbalikan sa kanya. Kaya hindi na siya magtataka kung sakali man na iyon ang gustong sabihin sa kanya ni Yves. Hindi. May gusto lang akong ipagtapat sa'yo. What is it? Sabihin mo na sa akin kung anong ipagtatapat mo dahil kailangan ko na umalis. May naghihintay pa sa akin. May pag-aalangan nitong tumingin sa mga mata niya. Pwede bang huwag tayo dito mag-usap? Ayoko kasi na may ibang makakarinig sa sasabihin ko. Pumayag siya sa pakiusap ni Yves. Kahit nagmamadali na siya makauwi ay pinagbigyan niya ito sa isang coffee shop na mag-usap sila doon. Kung ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo na dahil kailangan ko na makauwi. May naghihintay pa sa akin. Ang iyong mag-ina, tama ba? Tanong ni Yves kaya natigilan si Silas. Si Astra at ang anak ninyong dalawa. Buhay sila at nahanap mo sila. Silang naghihintay sa pag-uwi mo, tama ba? Paano mo nalaman? Tanong niya dahil sa pagkakatanda niya ay hindi pa niya nababanggit sa ibang tungkol sa asawa at anak niya. Huwag ka sana magagalit pero sinundan kita at nakita akong pumasok ka sa isang mental health facility. Kitang-kita akong paglapit ng isang batang lalaki sa iyo at tinawag kang papa. At ang pagyakap niya rin sa binti mo. Nakita ko kung sino ang bata na i-realize na si Astra yon na muli mo na siya natagpuan. Base sa tono ng pananalita mo, matagal mo nang alam na buhay sa Astra? Mas lalo pa nadagdagan ang pag-aalangan nito. Oo, alam ko na kaligtas siya sa plane crash. At alam ko rin kung sino nagpeke ng resulta ng DNA test. Sino? Sabihin mo sa akin kung sinong may kagagawa nun. Umabot ng ilang segundo bago muli nagsalita si Yves.
Si Ate Blythe. Siyang may kagagawa nun. Siyang nagpeke ng resulta ng DNA test. At kaya napunta kay ate ang wedding ring ni Astra ay dahil ninakaw niya ito. Ha? Bakit niya naman gagawin yan? Aaminin ni Silas na hindi niya inaasahan na magagawa ni Blythe ang bagay na yon. Ang pagkakakilala niya kay Blythe ay mabuti itong tao. Kaya nga ni minsan ay hindi niya ito pinagdudahan dahil alam niyang mabuting tao si Blythe. Ngunit sa sinasabing ito ng sariling kapatid ni Blythe, napagtanto niya na tila nagkamali siya sa pagkakakilala sa dati niyang kasintahan. Because she wants you back. Sagot ni Yves. Naisip ni ate na kapag wala na si Astra, ay may pag-asa na siyang balikan mo siya. Kagagawa niya rin ba ang plane crash? Hindi. Tunay na aksidente ang nangyaring pagbagsak ng eroplano na lula ng iyong asawa. Alam ko na walang kasalanan si ate sa nangyaring yon. Ngunit ang alam ko lang na plano nila ay kapag dumating na si Astra sa Maldives, maaaksidente ang sasakyan niya. At iyon ang posibleng maging dahilan para mamatay si Astra. O di kaya maglagay sa peking katawan sa loob na naaksidenteng sasakyan at ipakita na iyon si Astra sa pamamagitan ng pagsusuot ng wedding ring at peking DNA result. Pero bago pa man nila maisakatuparan ng plano nila, napabalita ng bumagsak ang eroplano na lula ng asawa mo. Paliwanag pa ni Yves na mas lalo pang nagpadagdag sa galit na nadarama niya. Sinong kasabot ng ate mo sa plano niyang yan? Kilala mo rin ba kung sino siya? Tumango si Yves. Si Maxwell. Ang pinsan mo. Siya ang kasabot ni ate. Hindi niya agad nagawang sumagot. Si Maxwell ay ang pinsan niyang nasa States. Magkasama silang lumaki ni Maxwell at nakatatandang kapatid na rin ang tingin niya dito. Mabait na tao si Maxwell at natatandaan niya pa nga na pinuntahan siya ni Maxwell sa bahay nila nang ibalitang natagpuan na ang katawan ng asawa niya. Kung ganon, pati palang pakikidalamhati ni Maxwell sa kanya noon ay hindi rin totoo dahil sila ang may pakana ng lahat. Kung ano man ang dahilan kung bakit nagawa iyon ni Maxwell, ay duda si Silas na may kinalaman ng yaman at mana. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang lahat? Tanong niya ulit kay Yves. Natakot ako na sabihin ang totoo sa'yo noon. Natakot ako para kay ate at nag-aalala rin ako kung ano mangyayari sa kanya kapag nalaman mong totoo. Si ate lang ang pamilyang meron ako. Kung ipagtatapat ko sa'yo ang totoo, tuluyan ako maiwang mag-isa dahil wala na magulang namin. Ayoko mag-isa roon. Kaya tinago ko sa'yo ang totoo. Nanatili ako sa side ni ate. Kung ganon, bakit mo pinagtapat sa akin ang lahat ng ito ngayon, Yves? Dahil hindi na kaya ng konsensya ko. Lagi na lang akong pinapahirapan ng guilt. Halos hindi na nga ako makatulog dahil sa kakaisip at dahil kinakain na rin ako ng konsensya ko. Tumangutango naman si Silas. Sa katunayan ay dapat din siyang magalit kay Yves dahil hindi agad ito sinabi sa kanya ang totoo. Pero nauunawaan naman niya ang dahilan nito. Salamat sa pagsabi sa akin ng totoo, Yves. Ipapakulong mo ba si ate? Hindi ko palalampasin ang ginawa niya, Yves. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat. Tumango naman si Yves. Kahit na may lungkot sa mga mata, batid nito na iyon ang tamang desisyong gawin. Naiintindihan ko. Malungkot ang sabit ni Yves. Mahirap man para sa akin na malayo kay ate, ngunit alam ko rin naman na kailangan nilang pagbayaran ng kanilang mga ginawa. Malaking pasasalamat ni Silas kay Yves sa pagtatapat nito ng totoo. Sa wakas, ay mapagpapabayad na rin nila ang taong may kasalanan kaya inakala nilang namatay na si Astra at ang kanilang anak. Hindi nila kailangan na maghintay na matagal para mapagbayad ang may kasalanan dahil dumating na ang araw na iyon. Silas, you're here! Masaya-masaya si Blythe na makita siya nito. Mabilis pa itong lumapit sa kanyang harapan. Ngayon ang araw ng celebration para sa pagpapatuloy na tagumpay ng kumpanya ni Blythe. Initially, wala talaga siyang balak na umattend sa party na ito.
Pero matapos ang ipagtapat sa kanya ni Yves, naisip ni Silas na ngayon na nga ang magandang pagkakataon para ipadampot si Blythe sa mga pulisya. "Oh, akala ko hindi ka na makakarating, Silas," sabi ni Blythe na nasa harapan niya na ngayon. "I couldn't miss the occasion, right?" Sabi niya na may ngiti pa sa kanyang labi. "Oo nga, kanina pa talaga kita hinihintay. Inaasahan ko talaga na darating ka at hindi nga ako nagkamali." Sinuli pa naman ni Silas si Yves na nakatayo kasama ang mga kaibigan at nakatingin sa kanila. Nakatagpo naman ang kanilang mga mata at may lungkot sa emosyon sa mukha nito. Iniwas ni Yves ang tingin sa kanya at napansin niya ang pagbuntong hininga nito ng malalim, na para bang alam na nito kung ano ang sunod na mangyayari. "I have a surprise for you, Blythe." Sa sinabi niyang yon ay kumislap ang mga mata ni Blythe. "Really?" "Yeah." Tumingin si Silas sa kanyang likuran. Kasabay noon ay ang pagbukas ng malaking pinto at pagpasok ng mga pulisya. Napuno ng bulungan ng hall, lalo na nang lumapit kay Blythe ang mga pulis at tinawakan nito sa magkabila nitong braso. Anong ibig sabihin nito, Silas?" tanong ni Blythe. "This is my surprise, Blythe," tugon niya. "Dadaling ka nila sa kung saan ka talaga nararapat." Ano? Binibiro mo lang ba ako? Is this a prank? Natatakot na ako. Silas, stop this already. "This is not a prank, Blythe. Dadaling ka nila sa selda, kung saan ka tatanda at mabubulok," sagot ni Silas. "Alam mo kung anong ginawa mo, Blythe. Alam ko kung ano ang kasalanan ginawa mo para pagmukain na namatay ang asawa ko. Ang pekeng DNA test. Ang masamang plano niyo ng pinsan kong si Maxwell. Alam ko na ang lahat, Blythe. Don't dare deny it. Dahil may mga patunay ako na magdidiin sa'yo sa kasalanan ginawa mo." Dumaan naman ang takot sa mga mata ni Blythe bago tumawa. Nagkakamali ka lang. Nagkakamali ka ng bintang sa akin, Silas. Hindi ko magagawa na ipeke ang DNA result ni Astra. Namatay ang asawa mo at wala akong kahit anong kinalaman doon. May mga pruweba ako sa kasalanan ginawa mo, Blythe. Kaya wala kang kawala. Kahit na paulit-ulit mo pang i-deny ang kasalanan ginawa mo. That is not true. Wala akong kasalanan ginawa, Silas. Itigil mo na to dahil alam mo na hindi ko magagawang ibinibintang mo sa akin. Tuluyan ng umiyak si Blythe at sinubukan na makawala mula sa pagkakahawak ng mga pulisya. "Stop lying, Silas! Tigil mo ng pagsisinungaling para lang masiraan ako." "Itigil mo na rin, ate." Nagsalita na rin si Yves at naglakad palapit sa kanya. "Alam ko kung anong totoo. Alam ko kung ano ang kasalanan mo kaya wag mo nang itanggi. Ikaw ang may kasalanan kaya nag-positive ang DNA test result ni Astra. Kahit pa hindi naman talaga siyang bangkay na natagpuan. Pati ba naman ikaw, Yves? Pati ba naman ikaw ay magsisinungaling din para lang masiraan ako? Ako ang sarili mong ate." Mas lalo pang dumami ang luha sa mga mata ni Blythe. "Ano bang kasalanan ko sa'yo, Yves? Bakit mo ginagawa sa akin to? Naging isang mabuting ate naman ako sa'yo, ah. Pinalaki naman kita na mag-isa at maayos. Kahit pa wala na mga magulang natin, ngunit bakit pati ikaw ay sinisiraan na rin ako? Ano bang kasalanan ko?" "Pwede ba, ate? Aminin mo na lang kung anong totoo. Aminin mo na lang sa kanila kung ano ang kasalanan mo. Baka sakaling mabawasan pa ang taon mo sa kulungan kung aamin ka sa kasalanan na ginawa mo." Sinubukan pa ni Yves na lapitan si Blythe, subalit pinagtabuyan siya ni Blythe na sobrang galit na galit sa nagawa ng kapatid. "I'm sorry, ate. Wala kang pagkukulang sa akin bilang kapatid. Naging mabuting ate ka sa akin. Ngunit sadyang hindi ko lang kaya ng konsensya ko na habang buhay na itagong kasalanan na nagawa mo kay Astra at sa anak nila ni Kuya Silas. I'm really sorry." Nang gabi rin yun na ikinulong na nga si Blythe, kinailangan pa ngang damayan ni Silas si Yves na labis na nasasaktan para sa nangyari sa kapatid na sobrang galit na galit dito. Bagaman nasaktan si Yves para sa ate niya, ginagawa lamang nito ang kung ano ang tamang gawin.
Anak, dinampot na ng mga pulis ang pinsan mo si Maxwell. Ang abogado ko na dito ang bahala sa kasa niya. We will make sure na hindi siya makakalaya dahil sa kasalanan ginawa niya sa inyo. Sabi ng kanyang ama na kausap ni Silas sa tawag. Noong isang araw ay kinausap niya ang mga magulang niya tungkol sa kasalanan ginawa ni Maxwell. Ang sabi niya ay wag lang niyang hahayaan si Maxwell na makatakas dahil malaki ang kasalanan nito sa kanila ng pamilya niya. Hindi pa agad naniwala ang magulang niya pero nang ipakita niya sa kanila ang mga ebidensya na magpapatunay sa kasalanan na ginawa ni Maxwell at nang makita na nila na buhay si Astra at malaki na ang anak nila, saka sila naniwala sa kanya at pinadampot din agad si Maxwell sa mga pulis. Salamat po, Dad. Sagot ni Silas. No worries. Nakakulong na ba si Blythe? Yes, Dad. Nasa kulungan na po siya ngayon. Mabuti naman kung ganon. Wala na magiging banta sa buhay na mag-ina mo. Pagkatapos ng kaso ni Maxwell dito, uuwi kami ng mami mo riyan. Sa ngayon ay kailangan munang maayos namin ang pagsampa ng kaso kay Maxwell para makasiguro tayo na hindi na siya makakalaya pa. Sabi ng kanyang ama. I understand that. Maraming salamat po sa tulong. Ngayon nga na nakakulong na ang nasa likod na nangyayari kay Astra at anak nila, pakiramdam ni Silas ay ligtas na ang mag-ina niya. Papa, totoo po ba na nakulong na ang may kasalanan sa peking DNA result ni Mama noon? Ang salubong na tanong ni Ash na makapasok siya sa loob ng kwarto kung saan sila ng mama nito. Oo anak, nakakulong na silang lahat ngayon. Pati nang abuso sa mama mo ay pinakulong ko na. Sagot niya bago dumukwang para pantayin ang height ng anak na tuwang-tuwa sa binalita niya. Wala nang makakapanakit sa mama mo ngayon. Sa inyo ng mama mo. Maraming salamat, Papa. Tinupad mo po ang pangako mo sa akin na poprotektahan mo po kami ni Mama kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari ay tutuparin ko lahat ng pangako ko sa inyo ng mama mo. Hindi ko hahayaan na may makapanakit pa sa inyong dalawa. Lahat ng paraan ay gagawin ko. Kaya ngayon na nandito na ako, aalagaan at babantayan ko kayo ng mama mo, ha? Ako rin po, Papa. Kahit po bata pa ako, aalagaan ko rin po kayo ni Mama. Poprotektahan ko po kayo. Buhat-buhat niya si Ash na lumapit sila kay Astra na nakatayo malapit sa may glass wall at nakatanaw sa malayo. Masaya namang ibinalita ni Ash sa inang tungkol sa pagkakakulong sa mga taong ng abuso at nanakit dito noon. Malamlam lang ang mga mata na tumingin sa kanila si Astra, ngunit hindi man ito sabihin sa kanila ang totoo, alam nila na masaya rin ito ngayon. Lumipas ang mga araw at buwan at muling nagkita ang mga magulang ni Silas at si Astra. Nang malaman ng mga magulang ni Astra ang katotohanan, agad silang nagtungo upang makita ang magkasama siya. Awang-awa sila sa sinapit ni Astra at taimtim na nagdasal na sana ay bumuti ang kaligaya ni Astra. Masayang-masaya rin silang muling makilala ang kanilang apo na habang lumilipas ang mga buwan ay nagiging kahawig na kahawig ni Silas. Walang araw na hindi nila pinagdarasalang mabilis sa pagaling ni Astra para muling maging masaya ang pamilya nila. Han, hindi mo pa rin ba ako naaalala? Malungkot na tanong ni Silas kay Astra na ngayon ay nakaupo sa kanyang harapan at natutulala. Ang sabi ni Caleb ay may kaunting improvement naman na daw sa lagay ni Astra. Iyon nga lang hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang alaala nito. Ginagap niya ang kamay ng asawa at nanginginig na boses o nagpapatuloy sa pagsasalitang sinabi. Sabik na ako. Sa'yo, mahal ko. Gusto ko nang marinig ang paglalambing mo sa akin. Sobrang bilis naman lumipas sa mga araw at buwan at mahigit 1 taon na si Astra sa mental health facility. May mga nakikita namang improvement sa kalagayan nito. Nakakapag-communicate na si Astra sa kanila ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin bumabalik ang mga alaala nito. Si Massimo ay binabantayan din ang lagay ni Astra dahil lalo pat hindi pa rin natutukan ng mga doktor ang pagaling nito noon. Thank you, Papa. Ingat po kayo pa uwi. Malambing na paalam sa kanya ni Ash nang maihatid niya ito sa paaralan nito.
Grade 1 na ngayon si Ash at ito ang unang beses na papasok ito sa eskwelahan kung kaya ay sobrang excited nito ngayon. Bye anak, hinalikan niya ang noo ng anak. Mag-aaral kang mabuti ha, susunduin ulit kita dito mamaya. Opo papa, promise ko po lagi po akong uuwi na may perfect score. Hindi mo naman kailangan na i-perfect ang lahat ng quiz mo. Ayos lang sa akin kahit hindi perfect. Don't pressure yourself. Mag-enjoy ka lang habang nag-aaral, okay? Ngumiti at tumango naman si Ash. Opo, Papa. Promise ko po yan. Paggaling ni Ash sa eskwela ay palagi nitong kinakwento sa kanila ng mama nito ang tungkol sa nangyayari sa araw nito. At masaya naman si Silas na makita na nag-enjoy ang anak niya habang nag-aaral dahil may mga kaibigan na raw ito. At sapat na para kay Silas na makitang masaya ang nag-iisang anak niya para maging masaya na rin siya. Han, naaalala mo pa bang singsing na to? Mahinahong tanong ni Silas kay Astra habang pinapakita niya dito ang wedding ring nilang dalawa. Ito ang wedding ring natin. Sabi mo sa akin noon, kahit na anong mangyari, hindi mo huhubarin ang singsing na to. Pero naiintindihan ko naman ang dahilan kung bakit nawala sa iyo ang singsing na to. Noong natagpuan ng bangkay na sinasabi ni Astra, ibinigay sa kanya ng mga rescuer ang wedding ring na suot nito. Kahit pa noong na-cremate na ang katawan ay nanatiling nasa kanya ang singsing. Paminsan ay ginagawa niya yung pendant pero madalas ay nakatago lang para hindi mawala. Ngayon ay naisip niyang ibalik na ang singsing kay Astra dahil para kay Astra naman talaga ang singsing na ito. Ngayon, ibabalik ko na sa iyo ang wedding ring natin. Sabi ni Silas bago niya hinawakan ang kamay ni Astra. Walang emosyon ang mga mata nito habang diretsang nakatingin sa kanya. Hinahaplos niya ang kamay nito bago binanggit ang vow niya noong kasal nila na kahit na sobrang tagal na ng panahon na lumipas ay tandang-tanda niya pa rin. I, Silas Villafuerte, here with you today, Astra Lim, with a heart full of love. I promise you, not only as your husband, but as your partner in all things, to be loyal and true. I vow to take care of you through every joy and challenge, to love you deeply, and to treasure you as the most precious gift in my life for the rest of my days. I will walk beside you. Palagi kitang sasamahan at palagi akong magiging kakampi mo sa lahat ng bagay. Pinisil niya ang kamay ni Astra at pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Lumipas man ang araw at buwan at kahit ilang taon man ang magdaan. Hindi lang ikaw ang tanging babaeng mamahalin ko. Ikaw lang ang tanging iibigin at pagsisilbihan ko. Hindi kita sasaktan at pangako na mamahalin at papaligayahan lang kita. Sinuot niya ang singsing sa daliri nito. Mahal na mahal kita, Astra. Napatingala pa si Silas sa mukha ni Astra nang hawakan nito ang kamay niya. May ngiti sa mga labi nito habang tumutulo ang mga luha. Mahal na mahal din kita, Silas. Palagi. At matapos ang sobrang habang panahon, lang ulit narinig ni Silas na sabihin ni Astra ang pangalan niya. Sobrang saya niya dahil alam niyang naaalala na siya ni Astra ng mga sandaling sabihin nito ang mga kataga na iyon. Ngunit ang sayang nararamdaman niya ay agad din na napalitan ng labis na pag-alala dahil short after that, nawala ng malay si Astra. Ang sabi ni Massimo, maaaring hindi raw kanaya ni Astra ang biglaang pagbalik ng kanyang memorya. Mabuti na lang at sabi nito ay hindi naman nila kinailangan pang ipag-alala na nawala ng malay si Astra dahil normal lang daw yun sa mga pasyente na may amnesia. Mama, totoo po ba na naaalala mo na si Papa? Naiiyak na tanong ni Ash sa ina. Kakagaling lang nito sa eskwela at nabigla rin ito na pagpasok nito ay nagyayaya na si Ash sa loob kung saan ang ina. Bigla itong niyakap ng sobrang higpit ni Astra ang anak. Oo anak, sagot ni Astra habang ang mga luha ay namamalisbis sa mga mata nito. Naaalala ko na ang lahat. Naaalala ko na ang papa mo.
Talaga po, Mama? Napayakap ulit si Ash sa ina nito. Sobrang masaya po ako, Mama. Masaya po ako na natatandaan mo na po si Papa. Magaling ka na rin po ba, Mama? Inabot ni Astra ang mukha ng anak tsaka masuyong hinaplos. Hindi pa lubusan na magaling ang mama pero ipinapangako ko sa iyo na magpapagaling ako para muli tayong magkakasama. Thank you po, Mama. Sagot ni Ash at niyakap ng mahigpit ang ina. Nagkatingin na naman silang dalawa. Ngumiti sa kanya si Astra. Ganon din ang ginawa ni Stylus bago siya lumapit sa mag-ina niya at niyakap sila ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Astra. Mahal na mahal ka namin ng anak natin. Pangako ko sa'yo na lagi lang kaming nandito para damayan ka. Ngumiti siya sa asawa na patuloy pa sa pagmamalisbis ang mga luha sa mga mata. Mahal na mahal din kita, Silas. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon at pangako ko sa inyo na muli kong bubuuhin ang aking sarili. At tulad nga ng pangako sa kanila ni Astra, ginawa nito ang lahat para mabilis itong gumaling. Mabuti na lang at hinayaan na rin ni Caleb na makauwi si Astra sa bahay pero may weekly check-up at counseling pa rin ito para mabantayan ang sakit. Matapos ang mahigit 4 na buwan ay masayang balita ang binalita sa kanila ni Caleb. Tuluyan nang gumaling si Astra. Muli rin nag-propose si Silas kay Astra at sa pangalawang pagkakataon ay kinasal silang dalawa. Pero this time ay kasama na nila ang kanilang anak. Tay Dario, mula po ngayon ay dito na po sa bahay na ito ikaw titira. May trabaho ka na rin po dito kaya may sasahurin ka po galing kay Papa buwan-buwan. Sinabi ko po kasi kay Papa na ikaw lang po ang pinakamabait sa amin noon ni Mama kaya gusto po kitang tulungan para hindi ka na po mga lakal ng basura. Magiliw na wika ni Ash sa matandang lalaki na si Mang Dario. Talaga ba, Ash? Naku, maraming salamat sa inyo ng magulang mo. Masayang-masaya ako na naaalala mo pa rin ako. Siyempre naman po, Tatang. Ikaw po ang tanging kakampi ko noon. Kaya hindi ko po kayo makakalimutan. Habang nag-uusap naman si Ash at Mang Dario ay nagkatingin na naman silang dalawa ng kanyang pinakamamahal at pinakamagandang asawa na may ngiti sa mga labi. Tunay na isang mabuting ina si Astra dahil sa kabila ng pinagdaanan nito, napalaki pa rin nito ng maayos ang kanilang anak. At dahil doon ay mas lalo lamang na lumalalim ang pag-aanga niya para sa babaeng pinakamamahal niya. Walang araw na lumipas na hindi siya pinapahanga ng asawa niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dumako ang tingin ni Silas pababa sa leeg ng bata at naagaw ng kwintas sa suot nito ang atensyon niya.